So nakakalungkot isipin na naging ganito ang outcome ng ating kampanya prior to this ongoing FIBA World Cup. Matagal nating hinintay ito at walang nag-expect na ganito ka-disastrous ang magiging outcome. Sabi ng ibang Magilas fans, disaster ang tingin nila dito. Pero sabi ng ibang fans naman, hindi lang disaster kundi dilubyo. So nakakalungkot at naging ganito ang outcome ng ating kampanya. Pero bago muna ang lahat mga idol, kung bago ka pa lang napadpad dito sa ating channel, pakiclick naman ang subscribe button. Isama na rin ang notification bell para lagi kayong updated tuwing meron tayong bagong video. At sa lahat ng mga kabola natin dyan na nanonood ngayon, pakiclick naman ang like button bilang suporta dito sa ating channel, Maestro Coach TV. Kaso ito mga idol, nakakalungkot isipin na we are one of the main hosts of this ongoing FIBA World Cup. Hindi lang one, kundi tayo talaga ang pinaka-main host. Kasi itong Japan at saka itong Indonesia ay mga co-host lang natin ang mga yan. In fact, dito ginaganap ang pinakamaraming mga games hanggang sa final games nitong FIBA World Cup na ito. But the sad reality is, tayo yung pinaka-main host pero tayo ngayon ang maituturing na pinakakulelat. Hindi lang sa Asia, kundi sa listahan ng buong mundo na sumali ngayon dito sa FIBA World Cup. At kung hindi ako nagkakamali, hindi lang ito maituturing na poorest performance ng ating basketball national team sa history ng ating bansa, kundi maging sa history nitong FIBA as organization. Kaya hindi talaga natin masisi ang mga Gilas fans, kasama na rin tayo dyan, na talagang mainis, makaramdam ng galit, disappointment, dito sa naging performance, hindi dito sa nagiging performance ng mga players. We appreciate the performance of our players, but as a whole, dito sa naging performance ng Gilas Pilipinas, lalo na dito sa kanilang head coach, itong si Coach Chot Reyes. So we cannot blame the fans. We cannot blame the basketball fanatics kasi nga, matagal nating hinintay ito. At ito ay World Cup. Ito na halos ang maituturing na pinakamataas na organization na tournament in terms of basketball. Kaya nakakalungkot isipin na naging ganito ang ating performance samantalang matagal nating hinintay ito. Taon ang hinintay natin at ang pangako nitong SBP, ang pangako noon nitong si Coach Chot Reyes, kaya nga madalas niyang sabihin judge me after the World Cup. Pero ito, dumating na itong World Cup ngayon at naging ganito pala ang performance na ipagmamalaki nitong si Coach Chot Reyes. So the question now is, what went wrong? Ito ang tanong ngayon ng maraming mga Pilipino, mga Gilas fans at maging itong FIBA. Nagtataka din, hindi niya in-expect na ganito ang magiging performance nitong ating Gilas Pilipinas. Granting na nasa atin pa itong legit NBA player na si Jordan Clarkson. Kaya nga inangat tayo sa power ranking nitong FIBA dahil mataas yung pagtingin niya dito sa ating Gilas program. Honestly, ang totoo niyan, mga idol, hindi naman talaga sana nakakagulat Kasi if you still remember, malayo pa itong World Cup na ito. Nung mga panahon na nagsunod-sunod din ang talo nitong si Coach Chot Reyes sa iba't ibang mga FIBA sanction tournaments, marami ng mga umalma. Marami ng mga Gilas fans and observers ang nag-voice out na how if magpalit tayo ng head coach. Kasi parang ang hindi nagiging maganda yung performance nga nitong si Coach Chot Reyes. So ibig sabihin, malayo pa itong World Cup, ni-regulate na sa isipan ng mga Gilas fans na huwag tayong mag-expect masyado dito sa World Cup na ito. Granting, nandito pa ang pinakamagagaling na mga bansa, mga magagaling na mga players sa buong mundo. So hindi naman tayo nag-expect ng ganun kataas. Pero ang ikinagulat dito ng mga basketball fans, maging itong FIBA ay naprank din. Kahit itong si Raiko Toruman ay naprank din. Dahil before the FIBA World Cup started, ang sabi nitong si Raiko Toruman, bagamat hanga din tayo dyan, maganda rin ang sistema niyan, pero sa tingin ko, nagkamali siya rito, naprank siya. Ang sabi niya noon, ito na raw ang pinakamalakas na national team na nabuo ng ating bansa. Based on paper, ay very deceiving nga naman talaga na masasabi mong parang napakalakas ng lineup natin. But apparently, ay nagulat lahat ng mga basketball fans. Actually, hindi naman sa pagiging pessimistic, pero ang mga Gilas fans, kasama na rin tayo dyan, ay nagpapakatotoo lang, real talk lang, sabi nga nila, na kahit gustuhin man natin, sino bang may ayaw, na manalo o mag-champion sa World Cup itong ating Gilas Pilipinas, natural gusto natin yan. Karangalan ng Gilas Pilipinas, karangalan nating lahat. But real talk, magpakatotoo tayo, behind our back. Bago pa man nagsimula ang World Cup na ito, ay talagang nire-ready na natin yung ating mindset na darating ang panahon talaga, malalaglag tayo along the way. Pero ang nakakagulat dito ay parang
above expectation pa yung ginawa dito nitong si Coach Chot Reyes. Kaso, above expectation, the negative way. Heto, sagutin natin isa-isa. We will try our best to answer and explain what really went wrong. Yan yung tanong natin kanina. Anong nangyari, bakit nagkawindang-windang itong programa nitong si Coach Chot Reyes, itong programa nitong SBP? Number 1, composition of lineup. Alam natin na talagang doon pa lang sa composition ng lineup nitong si Coach Chot Reyes, marami ng mga basketball fans and observers ang umalma. Dahil may mga ilan na mga nakapasok, alam nyo na kung sino-sino ang mga yan, pero itinuloy pa rin nitong si Coach Chot Reyes ang pagkuha sa mga players na yan. Huwag na lang tayong bumanggit dahil matagal ng issue yan, Pero aminin natin o hindi, may problema sa composition ng lineup itong Gilas Pilipinas. Number 1 dyan, kulang na kulang tayo sa mga legit shooters. Okay na sana, Kaya nga nakakadeceive dahil pag tiningnan natin, nakakatuwang isipin na nakuha natin itong serbisyo ni Junmar Fajardo, itong si Japit Aguilar, itong si Kai Soto, at itong si AG Edu. So based on paper, pag tiningnan mo, napakagandang tingnan na lumakas bigla ang ating frontline. Ang problema, fine, lumakas ang ating frontline, pero kulang pa rin tayo ng mga dead-eye shooters kung tawagin natin. Yan ang nakita natin na problema doon sa mga actual games natin. Whereas nagkakandara pa tayo na humugot ng mga players para magbigay sa atin ng kumpiyansa doon sa outside shooting, pero wala tayong mahugot. So ngayon, hindi natin masisi talaga itong mga Gilas fans na balikan itong si Coach Chot Reyes. Para bang sinasabi ng mga fans, ayan kasi hindi ka nakinig sa mga Gilas fans. Hindi mo nirespeto ang opinyon at mga komento ng mga fans. Ano ba yung komento ng mga fans ever since? Punuin mo ng mga legit shooters itong ating national team. At hindi lang mga fans, maging itong si Coach Tab Baldwin, bago pa nagsimula itong FIBA World Cup na ito, nagsuggest na siya, nagkomento na siya, na malaking priority dapat ang ibigay nitong si Coach Chot Reyes sa pagkuha ng mga legit shooters. Nung nakaraan, ang ganda ng performance nitong si Marcio Lassiter. Kung tutusin, ang taas ng percentage nitong si Super Marcio doon sa nagdaang Southeast Asian Games doon sa Cambodia, pero hindi niya kinuha. May mga nagsasuggest din, ibalik sa Gilas itong si Matthew Wright. Kahit naman papano shooter din itong si Matthew Wright. Nandyan din itong si Jordan Heading. Wala nang dapat patunayan itong si Jordan Heading. Talagang dead-eye shooter ito. Nandyan din itong si Mason Amos. Bagamat hindi naman ganun pa katagal itong si Mason Amos dito sa national team natin, pero once nakita natin kung paano maglaro itong si Amos na ito, I don't know how do you pronounce that, Amos or Amos, pero nakita natin very potential itong batang ito. Big man na may shooting sa labas. Puro ang rational nitong si Coach Chot Reyes, kaya siya nanindigan na wag kumuha ng ganong uri ng mga shooters dahil sa nakikita natin ang paboritong player talaga nitong si Coach Chot Reyes ay yung player na bumabagay doon sa kanyang DDO o dribble drive offense niya. Whereas ang gusto niya mga players na penetrators, yung mga mahilig mag-drive. Kaso ang problema dyan, nakita naman natin siguro yung mga games natin on the previous round na talagang hindi kaya ng ating mga players i-penetrate yung elbow ng mga kalaban natin. Anong nangyari doon? Isinasarado yung elbow side dahil doon umaatake kadalasan ang mga penetrators. So anong nangyayari doon? Napipigilan yung mga penetrators kaya ipinapasa sa mga 3-point shooters. Kaso stagnant na yung play at hindi ma-convert ng mga 3-point shooters natin ang kanilang mga tira dahil nga hindi naman talaga sila mga dead-eye shooters. On that part, mga idol, may resibo tayo dyan. When I say may resibo tayo dyan, meron tayong patunay. Hindi lang yan basta opinion na talagang itong mga kinuha niya ay hindi mga dead-eye shooters. In fact, napakababa, sobrang bagsak ang percentage ng ating outside shooting, specifically 3-point shooting. At maging itong si Jordan Clarkson ay ganun na rin ang nangyari. Hindi natin akalain na ganun kabagsak ang ipapakitang performance nitong si Jordan Clarkson. On number 2, itong poor offensive and defensive play or system nitong si Coach Chot Reyes na inimplement dito sa tournament na ito. As what we see, kahit anong deny nitong si Coach Chot na sabi niya noon, hindi na ako gumagamit ng dribble drive. Bakit ba panay ang panunbat niyo ng dribble drive o DDO na yan samantalang hindi na yan ang ginagamit kong play? Well, hindi naniniwala dyan ng mga Gilas fans. O kahit sabihin natin, there were a moment na hindi siya gumagamit ng DDO, pero ganun at ganun pa rin, pagka nagiging crucial yung laro, bumabalik pa rin siya sa kanyang old style or old play.
So bakit nga ba hindi umubra itong DDO nitong si Coach Chot Reyes? Compared nung mga panahon nitong sina Andre Blatch, yung mga panahon ni na Gabe Norwood, ni na Larry Fonasher, sina Jimmy Alapag, kasi nga nung mga panahon na yun, punong-puno tayo ng mga dead eye shooters. Nandyan si Baby Assassin, itong si Larry Fonasher. Nandyan si Jimmy Alapag, na almost half court kaya niyang itira ang bola. At maging itong si Ranidel De Ocampo, big man, pero very agile ang kanyang laro. Pero this time around, wala ka ng ganun ngayon. At higit sa lahat, basang-basa na ang DDO sa international game. Ano ba yung ginawang adjustment dito ng lahat ng mga nakalaban nitong si Coach Chot Reyes na nakakapagtaka dahil nakita na natin itong adjustment na ito na ginawa nung Lebanon, nung nakaraang FIBA Asia Cup. Whereas inilampaso din tayo ng bansang Lebanon kahit nandoon din itong si Jordan Clarkson. Yung naging adjustment dyan nitong mga nakalaban natin ay isinasarado na nila agad yung mga penetration lane. Usually, yung penetration lane nandun yun sa elbow, Whereas, ang nakakatakot sa DDO, nung mga panahong effective pa yan, once ang penetrator ay nakapasok sa gitna, doon sa gitna ng inside the lane at saka sa gitna ng free throw, that is the deadliest area ng isang DDO. Dahil pwedeng ituloy niya ang hit, ibig sabihin, i-layup niya, pagka nag-react yung depensa, then ipop out niya sa mga shooters. Unfortunately, basang-basa na yan ng mga kalaban, hindi na yan uubra. Kaya anong ginagawa nila? If you notice, lahat ng malaro natin, kapag may nagpe-penetrate doon sa elbow, kagaya ni Jordan Clarkson, meron na kaagad nagro-rotate, meron na kaagad nagsasarado ng elbow. Hindi lang yon. Sa itaas pa lang, sa ibabaw pa lang, if you notice, talagang pressured na pressured ang ball handler. Kagaya nitong si Jordan Clarkson, bagamat hindi ito point guard, legit point guard, pero mahilig magdala ng bola to. Kaya ang ginagawa ng mga kalaban dyan, doon pa lang sa ibabaw, pine-pressure na nila. At kung sakali na maiwanan yung taga-pressure doon sa ibabaw, ay may sumasalubong doon sa elbow penetration lane. So talagang hindi umubra itong DDO nitong si Coach Chot Reyes. And what happened, as what we saw, talagang nauwi tuloy sila sa mga isolation plays o mga ISO. Dahil no choice Sira na yung play mo, wasak na yung play mo. Kaya ang nangyayari, puro pilit na tira na lang, puro ISO plays na lang ang nakita natin. At yung mga ISO plays na yan, ang talagang nagpahirap dito kay Jordan Clarkson. That is the explanation bakit sobrang bagsak ang performance, ang shooting nitong si Jordan Clarkson. Dahil doon nga sa ibabaw pa lang, pinapahirapan na siya ng mga depensa. So yung pagod factor ni Jordan Clarkson doon, nagtitake effect. Kaya if you notice, laging kapos na yung mga tira niya. Liban sa pilit ay talagang kapos na yung kanyang mga tirada. Kaya masasabi natin talaga na na-check talaga ng mga kalaban itong DDO nitong si Coach Chot Reyes. And that is the reason bakit talagang ayaw bitawan nitong si Coach Chot Reyes itong si Jordan Clarkson. Kung tutuusin, marami tayong mga candidates for naturalized player. Pero from the start, as we know, hindi siya nag-i-entertain ng ganong kaseryoso na ibang mga candidates aside from Jordan Clarkson. Itong si Justin Brownlee, okay fine, pinasok nila sa programa, maging itong si Ains Kwame, pero alam natin yan, na talagang on the back of the mind of Coach Chot Reyes, talagang itong si Jordan Clarkson pa rin ang pipiliin niya sa dulo. At hindi nga tayo nagkamali, bumagsak pa rin tayo dito kay Jordan Clarkson. Ano ba yung gustong-gusto nitong si Coach Chot Reyes dito kay JC? Kasi itong si Clarkson, penetrator yan. So honestly, tama nga naman, kung paborito mo ang DDO, ang kunin mong naturalized player, ang kunin mong import, ay yung magaling sa penetration. So there you go, penetrator ang pinili natin na naturalized player in the person of Jordan Clarkson, kaso eto ka ngayon. Pagdating ng actual na laro, basang-basa na yung DDO mo. Bakit hindi ka pa rin nag-adjust? Okay, fine, kung talagang paborito mo ang DDO, kaya nga kinuha mong serbisyo ng NBA player na ito, itong si JC, pero sana nung nakita mo na talagang nabasa na ng lahat ng mga kalaban, meron kang variation. Bakit hindi ka nag-motion play? Ang problema kasi dito sa DDO mo, itong ginawa nitong si Coach Chot Reyes, ay talagang stagnant na yung ibang mga players. Sabi ko nga, kapag ka pinanood nyo yung ibang mga video natin dito sa channel natin, noon pa natin sinasabi yan, na talagang ang nagiging problema natin dito sa performance ni Jordan Clarkson ay halos nanonood na lang ang ibang mga players kung paano makipag one-on-one, kung paano makipag-isolation play itong si JC. At ang nangyayari, papasa na lang siya kapag kagipit na at hindi na niya maitira ang bola. But don't get me wrong, are we blaming Jordan Clarkson? Of course not. Idol natin yan, very proud tayo dyan at hanga tayo
sa laruan nitong si Jordan Clarkson. Pero kaya lang naman bumagsak ang laro nitong si Jordan Clarkson kasi nga ito ay manifestation lang ng maling sistema na inimplement nitong si Coach Chot Reyes dito sa mga laro natin, dito sa World Cup na ito. Sana nung nakita niya na itong si Jordan Clarkson ay talagang pinaparusahan ng mga depensa ng mga kalaban at ang mga locals naman natin hindi nila kayang i-penetrate ang mga penetration lanes, sana in the middle of the game ay talagang nag-adjust na siya at nag-motion play na siya. Yan din yung puna nitong si Coach Tab Baldwin. Kaya nga nagsalita itong si Coach Tab Baldwin sa mga social media. Anong sabi niya? Ang sabi niya, simulan na nating pag-aralan ang dribble-less or position-less basketball. Ano ba yung position-less basketball na yan? Ibig sabihin, less dribble, more pass. Less dribble, more rotation, gumagalaw kahit hindi mo hawak ang bola. Ang nangyari dito sa atin, from the start up to the end of the game, talagang nanindigan itong si Coach Chot Reyes sa mga isolation play natin. Now, on the part of defensive end, yung consistency. Okay, fine. May mga pagkakataon, may mga quarters, nagiging magandang depensa natin, but most of the time, doon sa kabuuan ng laro, inconsistent ang ating defensive performance. Okay, may mga pagkakataon, nagpapakita ng magandang depensa itong sina AJ Edu, itong sina Junmar, itong sina Kai Soto, sina Malonzo, sina Abando, but take note, those are individual defense. Ang problema natin yung team defense. So bakit nagkakaganon ang depensa natin? Nagfo-fall pa rin yan doon sa play ng kalaban na hindi natin nababasa. Kaya't ang problema natin dito, yung adjustment naman doon sa offensive play ng mga kalaban, hindi agad nababasa nitong si Coach Chot Reyes. Kaya't hindi nakakapag-adjust ang ating team defense. Okay sana kung minamalas tayo sa opensa. Okay sana kung hindi pumapasok ang mga 3 points. At least kung magandang depensa natin, as we all know, basic yan, fundamental yan sa basketball. Okay? Defense translate into offense. Pero ang nangyari dito, bagsak na nga ang percentage ng ating opensa, inconsistent pa ang ating depensa. The next question that one may ask, what's ahead of Gilas? So nandito na ito nangyari na ito. Kumbaga sa isang panaginip, isang bangungot, wala na tayong magagawa. Napanaginipan na natin ito, kailangan nating bumangon, kailangan nating bumawi para makalimutan natin ang nightmare na ito. So ano ngayon ang dapat gawin ng mga namamahala dito sa Gilas, Pilipinas? Dapat seryosohin nilang i-assess what really went wrong dito sa programa ng ating national team. Otherwise, paulit-ulit lang na mangyayari ulit itong nightmare na ito, itong bangungot na ito. So yung una natin dyan na nakikita, suggestion na naman natin ito at ito rin ang suggestion ng napakaraming mga Gilas fans and basketball observers, siguro simulan nila dito sa pagseryoso ng programa kung sino talaga ang mga players na papasok dito sa ating national team. Siguro tama na yung mga panahon na kung kailan liga na, kung kailan tournament na, ay para kang dumaan lang sa isang kanto at kahit na sinong masalubong mo, dahil kulang ka sa player, walang available na player, ay kung sino-sino na lang ang hinihila mo. Siguro it's about time na ilatag nila ang programa para sa mga young blood, mga young players na i-develop natin in the future. Tama na siguro itong mga ganitong sistema na kahit na sino ang mahablot natin sa iba't ibang mga liga para lang mabuo ang isang lineup ng ating national team. Hindi maiwasan tuloy kapag nababanggit natin yung programang yan ay pumapasok sa isipan ng maraming mga fans na sayang talaga yung programang sinimulan noon nitong si Coach Tab Baldwin. Way back then, mga young guns kung tawagin natin, pero lumalaban sila. If you still remember, ginulat nila pati itong bansang Serbia at muntik pa nila itong masilat. Pero okay lang yun, given yun, mga bata pa sila noon. Pero siguro from that time, tapos dumating itong World Cup na ito at hindi natin binasag yung programang yon. Sabi nga nila, kumbaga sa isang prutas, hinog na sana yung batch na yon at ngayon pipitasin na lang sana. The most important one, dapat talaga mag-decide na itong SBP, itong Samahan ng Basketball ng Pilipinas. At kung sino pa ang ilang mga personalities dyan na may kakayang magdesisyon, kung sino nga ba talaga ang magiging head coach ng ating national team. Sabi nga nitong isang sikat na commentator and sports analyst and broadcaster itong si Idol Snow Badwa sa kanyang YouTube channel, tama na, sobra na, palitan na. Sobra na yung mga panahon na pinagtiyaga ng mga Gilas fans na naghihintay tayo sa mga pangako na lagi namang napapako. The SBP should start deciding now. Is it really time for us to move on with these local coaches and look for international foreign coaches?
If you notice, kahit ang mga Asian countries ngayon, kagaya ng China, ay talagang nanindigan na. Binasag na nila ang kanilang culture na ayaw nila sa mga foreign coaches. Way back then, napaka-nationalistic, napaka-traditional din ng discipline ng mga Chinese na yan pagdating sa kanilang national coach. Hindi sila kumukuha before ng mga foreign coaches. But this time around, tinanggap na nila ang katotohanan. Mabilis na talagang nagbago ang mundo ng basketball internationally. Kaya't kumuha na sila ng Serbian coach. If you notice, ang mga Asian countries ngayon, nakukulelat sila. Sige, pare-parehong nakukulelat yan. Pero time will come, mapag-iiwanan na naman tayo. Kasi sila, kaya nakukulelat sila dahil nag-i-invest sila. Kaya sila kulelat ngayon dahil nasa training mode sila. Pero pagdating ng araw, yung mga kupunan na yan, kagaya ng China, kagaya nitong Japan, biglang lalakas yan. Samantalang ang Pilipinas, kulelat tayo ngayon, pero kulelat pa rin tayo hanggang sa kinabukasan. Hanggat hindi natin naaayos itong programa natin. And how do we start our program anew? Kailangan mag-decide tayo. It's about time. Kumuha na tayo ng mga foreign coaches. Kahit hindi lang sa basketball, kahit yung ibang mga laro na sinasali natin internationally, kagaya ng powerlifting, weightlifting, athletics, talagang nag-hire na rin sila ng mga foreign coaches kung ang pag-usapan ay international tournaments. Given na talaga yan. Dapat ang maging culture nitong SBP o kung sino man ang mga namamahala para mag-hire tayo, sinong mga nag-go-go signal para kumuha ng head coach ng ating national team, dapat performance-based at hindi personality-based. It should be objective and not subjective. Kasi kung puro tayo subjective, puro tayo personality-based, walang kahihinatnan talaga ang programa nitong ating national team, particularly Gilas Pilipinas program. Kaso, ang nakakalungkot ngayong isipin, this is real talk, nakakalungkot na sa kabila ng ganitong disastrous na performance nitong ating national team, hindi tayo babanggit ng mga stations, ng mga personalities, pero what is very saddening and very alarming ay parang sugar coating pa rin. Hindi sila naubusan ng mga matatamis na salita, quote and quote, open and close parenthesis, mga palusot, para lang mapagtakpan itong disastrous performance ng ating national team. Kapag ganyan tayo ng ganyan, wala talagang mangyayari dito sa ating national team. Dapat i-expose natin ano yung weakness talaga ng ating programa, anong weakness ng ating mga coaches, hindi para ipahiya ang sariling bansa natin, hindi para tirahin lang ang isang grupo ng mga tao, lalo na itong head coach na ito. That's not our point. Our point is for the improvement of the program of our national team. Yung sinasabi ng iba, mga Coach Jot Reyes haters kayo. No, it's not. Dahil kung haters tayo, sinabi ko na ito nung nakaraan, haters tayo nitong si Coach Jot, haters tayo sa programa nitong si Coach Jot, di dapat tayo lang ang nagsasabi niyan. Around the country, all over social media, different channels, different personalities, they have the same voice. Iisa lang yung pino-point out. We have to explore another coach. We have to explore another program. And for the last one, mga idol, ang pinakamatinding bigyan ng desisyon dito nitong SBP at kung sino man ang namamahala dyan para sa pagpili naman on the part of naturalized player, ay dapat magdesisyon sila. In the future, sino ang ating naturalized player? Are we going to stay with Jordan Clarkson? Or is it about time to move on and explore for another imports na pwede nating gawing naturalized player? We're not saying na ganun ka-disastrous ang naging performance nitong si Jordan Clarkson. Ang maganda dito kay Jordan Clarkson, in fairness, may puso siya para sa mga Pinoy. At inuugat talaga niya, nirurot niya yung lahi niya dito sa Pilipinas. So, napakahalagang factor yon para sa isang naturalized player. Pero at the end of the day, hahanapan pa rin tayo ng taong bayan ng performance. Sabi nga natin, it should be performance-based. Well, we're not saying na ayaw na natin dito kay Jordan Clarkson. Malaki rin kahit papano ang utang na loob natin dito kay JC. Dahil dito kay Clarkson, nakilala at nagkaroon ng respeto sa buong mundo itong Gilas Pilipinas. Dahil aminin natin at hindi, malaking bagay pa rin na meron tayo sa ating program na isang legit NBA player. Unfortunately, at the end of the day, sabi nga natin kanina, ang programa dapat natin should be objective and not subjective. Dahil kung puro tayo subjective, puro tayo puso, puro tayo personal matters, ay talagang walang kahihinatnan itong ating programa. So is it about time to move on? I think not the word move on naman siguro para tsugihin na natin itong si
Jordan Clarkson, pero siguro timbang-timbangin ngayon ng SBP kung sino nga ba talaga ang babagay na uri ng isang naturalized player dito sa ating Gilas Pilipinas. So ikaw naman, Idol Kabola, ano yung mga nakikita mo, anong opinion mo o suggestion mo dito sa SBP na dapat nilang gawin dito sa programa ng ating national team, specifically itong ating Gilas Pilipinas, para makabangon muli tayo dito sa inabot nating bangungot sa World Cup na ito? Is it about time na palitan na natin si Jordan Clarkson? Is it about time na mag-move on na tayo dito kay Coach Jot Reyes at maghanap na tayo ng isang foreign international coach? I-comment mo lang yan sa ibaba. Ingat and God bless.